Okay? Kasi hindi naman siya balance. Okay. So, yung E sub t na yan, actually, that is the Thevenin's equivalent. So, i-Theveninize natin yan. Yan. Ito ngayon yung E sub t. O, ano ngayon yung R? R sub t na lang. Diba? Tapos, ikakabit mo dito yung voltmeter mo, o kaya galvanometer, o kaya ammeter. Depende kung ano nakakonect dyan. So, galvanometer na lang. Okay? Yung galvanometer, meron siyang internal characteristics. So, meron siyang resistance. Resistance ng meter. Di ba? Yung meter natin, may resistance yun. So, kung may resistance siya, meron din siya current full scale. Diba? Yung may current din yan eh. Okay. So, ang purpose natin is malaman natin itong current na to. Eh, bakit sinabing ay current full scale? Kasi yung pinakadulo na, minmaximize mo yung sa, ang tawag doon? Yung number, tawag doon? Scale. Minmaximize mo yung scale. Iba-iba. Halimbawa, 10 ampere, 10 milliampere. Basta yung pinakadulo ng scale kasi yun yung maximum. Okay. Now, hanapin mo ngayon yung RT. Para hanapin yung RT, you have to short the source. Kasi pag nag-measure ka ng ohmmeter, nag-resistance, wala kayong dapat connected na source. Diba? Ganun naman ginagawa natin. Unless otherwise, hindi na yung actual or baka masira yung tester kapag may source. Kailangan walang source. Okay? So, dito ka kukuha ng RT or RTH ang tawag nila kasi Thevenin's. Yan. Okay? So, paano kukunin yun? So let's say this one is point A. So this one is point B. So nandito yung point A. Yan, point A. I-trace mo. Point A. At nakakonect sa kanya, R1. Nakakonect sa kanya, R1. Nakakonect sa kabilang value ng R1. Ano nakakonect sa kabilang value ng R1? Yung R2 at saka yung line. Kasi ito papalitan mo ng short circuit, di ba? Tatanggalin mo yan, isa-short mo. Okay? So, this one is R1. So, anong ipa-connect mo dito? Dito sa point na yan. Yung value ng R2. Diba? Ito, R1 connected sa R2. Tapos, yung R1 connected din sa R3. Diba? Tama ba? Ito connected din sa R3. Connect mo sa R3. Tapos, yung kabilang R3 connected sa A. Di connect mo sa A. Diba? Next, yung R2 connected sa B. Nandito yung B. Okay? Tapos yung B connected sa R4. Ito na yon. And then yung R4 connected sa R3. Ito yung R3 mo, di ba? Okay? So, ito yung R3, R4. So, parallel, tama ba? So, naka-parallel, tapos series. R1 in parallel with R3. Then you have R2 in parallel with R4, di ba? Tapos series. So therefore, RTH is R1 in parallel with R3 plus R2 in parallel with R4. Ito ngayon yung value na ilalagay mo dyan. Okay? So kung nakuha mo na, maglulog ka dito. Okay? So that is E sub T is equal to ano yun? I full scale
multiplied by RTH plus RN. Okay? O, yung current na kailangan mo ay ohms scale is equal to E sub T divided by RTH plus RN. So, kung anong deflection yan, o yan yung current na mabubuo dito. So, nahanap mo na yung voltage dito at nahanap mo na rin yung current dito sa part na yan. Okay? O, question. Sir, yung aking lagi given. Oo, kasi ano, nasa specs yan ng ano eh, ng meter. Okay, mag-balance na yan, mag-check nyo naman kung balance yan eh, di ba? Kunin mo lang yung ratio nito. Kapag itong ratio nito ay yung ratio niyan equal, balance na, hindi ka na mag-proceed dito kasi magsisiro yan. Di ba? Magsisiro kasi wala namang current na dadaan, di ba? Kasi balance. Pero kapag ginawa mo ang ratio nito, hindi siya balance, so you have to proceed. Diba? Kasi gusto mo makita kung ito ba ay, halimbawa, connected ito sa system. Tapos, let's say, hindi siya zero, biglang, let's say, 2 ampere, halimbawa. O, tutunog yung buzzer doon. Pag tumunog yung buzzer, or kung ano man yun, o iilaw, i-arrange mo to, di ba? Isi-select mo yan para pag sinelect mo yan at nag-balance, hindi na tutunog yun. Kung ano man yun nandito. Okay? So, nangyayari lang to kung kadalasan yan ay, let's say, ito yung testing, di ba? Yan yung nakalublong sa tubig, di ba? Para ma-maintain yung temperature. So, kung tumaas yung temperature, magbabago yung resistance, hindi na sila balance, so yung nakakonect dito, tutunog naman yung nandun. Okay? So, DC yan class. Okay, so let's go to AC. Okay? This bridge is used to determine the value of L. Yung LX at saka yung RX. Pwede na erase. Pwede na. Okay, so we go to AC. Okay. So Maxwell bridge.
instrumentation, sino mga may instrumentation dito? Tapos na. Prerequisite. Pagdating nyo doon, pito lahat ang AC bridge, tapos 3 ang DC bridge. Okay? Isa-isa yon na tawag dito, diniderive. Bakit? Kasi hindi lang naman Maxwell maraming klaseng bridge. Pero iba-iba lang ang kanilang pangalan, iba-iba din yung nakakunik. Mas mahirap hindi ko, sir. Oo, syempre. Pero hindi, mahirap siya kasi ang dami. Madali siya, pero kasi madali lang i-derive. I-derive mo talaga siya, wala siyang yung para sa Maxwell, ito yung formula, hindi gano'n. I-derive mo talaga. Okay? Okay, so, punta tayo sa Maxwell. So, gamit tayo ng AC. Hirap. Okay? Tapos, mayroon dito detector. Ayan. Okay, so AC to, we have R1, C1, R1. Then, we have, ano yun sa ilalim? R3, R2, tapos LX, RX. Ito yung R4, di ba? Tama ba? Hindi siya R4. Same 4. No, same 4 yan. Kasi nakasiris yung inductor at yung capacitor, di ba? Kapag may nakasiris na gano'n, o kaya may nakaparallel na connection, hindi na siya R. Kasi hindi R, kasi may nakakonect na ng iba di ba? O so, Z. Ano yung Z? Okay, so i-apply natin to dito, di ba? So, this one is ang Z1, that is C1 in parallel to R1. Now, you cannot directly put the value of C1 para i-parallel sa R1 because that is a parallel tapos ohms, hindi po pwede. So, gagawin mo dyan yung XC, di ba? Times 1 over 2 pi XC. Tama ba? So, saan kukunin yung frequency? Siyempre dito. May frequency to Okay. So, since nakaparallel yan, ano ba yung parallel? So, you have negative JXC1 multiplied by R1 divided by R1 minus JXC1. Diba? Pag nakaparallel yung dalawang resistor, ano ginagawa? Nakaparallel yung dalawang resistor. Paano yan? R1, R2, di ba? R1 multiplied by R2 divided by R1 plus R2. R1 plus R2. Ganun lang ginawa ko dito. Parang iba. Ba't minus sir? Capacitor, negative. Inductor, positive. Oo. Capacitor is negative 90. Diba? Yes, Sa sir. kayo dun, diba? Yes, sir. Yes, sir. Inductor is positive 90. Okay na tayo dyan? Yes, sir. Yes. Next. Say what to? Say 2 is up